Hello guys, good evening. Alas 8:41. Alas 8:41. Magigi-gift wrap tayo. Teka lang, lipat ako dito guys. Aray ko. Lipat tayo dito. Yan. So, ang oras natin is nasa 8 o'clock na siya. Naglalaro ng balon niya. Napuan ko yung mobile ko. Ngayon guys, kumusta? Nakapag-dinner na ba ang lahat? Ready na ba kayo sa aking may sa inyo? May sasabihin ako sa inyo. At guys, no? Parang weirdo ba? Pero kasi kahit kami nagugulat kami bakit yun ang mga lumalabas sa bunganga ng aking binan na lalaki doon. Kasi, di ba kahapon dumating ako, nag-i-edit ako. Tapos, yung bunso, tumatawag siya sa akin. Ngayon, sinagot ko habang nag-i-edit ako. Hinahanap niya itong kuya niya. Ate Mila, sabi niya, sabi niya, nasaan si kuya? Sabi ko, malambing kasi yun sa akin. Sabi ko, nasa baba. Kasi nga, tumatawag daw siya. Hindi daw sumasagot ang kuya. Ay, sabi ko, sige, pabigay ko sa kay Johan. Kasi ganyan yan minsan, itong asawa ko, pag tumawag, ang taga doon, hindi niya sinasagot. Ewan ko bakit, hindi niya sinasagot minsan. Sasabihin niya lang sa akin, mamaya. Ganon. So, ganyan kasi si Deepak na masyadong cool, masyadong relax guys, ganyan si Deepak. Ngayon, hindi ba siya yung saan na ba yung tip, anak? Hindi ba siya yung atat? Siya yung taong hindi atat lagi. Ganyan siya. Kumbaga, relax siya masyado. Ganyan, basta. Ngayon, pinabigay ko na sa baba. Matagal siyan bago bumalik. Sabi niya, alam mo ba mama, si Lolo, sabi niya, namumroblema sila doon ngayon sa kanya. Sabi ko, bakit? Sabi niya kasi, sinasabi niya na mamamatay na daw siya. Tapos, sinasabi niya na isang buwan na lang daw yung buhay niya. Hala, sabi ko, bakit ganun ang mga sinasabi niya? Guys, nung narinig ko ba, parang nadisturbo ako habang ako ay nag-i-edit. Parang nagka-anxiety ako ba? Tapos sabi niya, kung gusto niya daw mamatay sa Nepal, tapos tinatawagan daw ng bunso ang kuya, nasa ibang state ba, ibang lugar, wala, kasi yung trabaho ng kuya. Tapos siguro na yung bunso, dahil kung ano-ano sinasabi ng tatay niya doon, tapos wala ang kuya, tapos si biyanan na babae, parang nag-worry din, ganon, kaya sabi niya tawagan na si kuya mo, ayun, ito nga, hindi pa para makausap, para mag-relax, ganon. Tapos nasabi niya daw, gusto niya daw kung pag namatay daw siya, dadalhin daw siya sa village guys, mga ganun ang sinasabi niya. Kaya nag-PM ako agad sa bunso, nasabi ko, ano ba ang sinasabi ni Binan? Sabi ko na lalaki. Kasi nga, bakit ganyan? Sabi niya, ewan ko sa kanya, Ate Mila. Kasi nga, sila guys, nagpa-check up sila. Kasi nga, nung last, nagsusumbong siya sa amin, di ba sabi ko sa vlog, na para siyang bata, na nagsusumbong siya na may gas sa daw, ganito, ganyan. Tapos, nagsabi siya na yun na lang ba yung topic niya, yung sa gas niya. Nung isang gabi, tumawag kay Deepak. Nagsumbong na naman siya, sabi niya kay Deepak, masakit yung likod ko. Dito kasi nga sa gas, ito sa kidney ito. Kung ano-ano na lang bala ang iniisip niya. Tapos, sabi ni Deepak, likod? Wala naman ang kidney dyan sa likod. Pero, dinadala naman siya pa-check up Kaso lang, notice nila parang masyado siyang pag-iisip niya ba. Tapos ayun na nga guys, nag-PM ako sa bunso, sinabi ko sa bunso, anong pinagsasabi ni Bianan na lalaki? Bakit ganyan siya? Bakit parang naging paranoid siya? Sabi ng bunso, yun ang ate, para siyang may yung dementia ba? Sabi ng bunso. Kasi nga guys, di ba before si Bianan ko na lalaki, Bianan na lang gagamitin. Guys, di ba nagka-problema yan siya kasi matutulog na sila ng bunso. Bigla siyang wala nang may maalala. Stroke na pala siya guys. Kaya nag-therapy yan siya. Matagal ba? Ayun. Kami konti. Parang ako kanina ba? Parang na-anxiety ako kanina. So ngayon, tumawag na naman si Bina na babae.
sabi ni Yuhan, kasi sabi ko yun, ikaw ang makinig anak at i-translate mo sa akin. Kasi si Deepak guys, pag ganyan na mahaba ng mga istorya-istorya, pag tinanong ko, sasabihin niya lang sa akin, wala. Ganyan yan siya. Wala, kaya minsan may inis ka ba? Kumain na silang dalawa sa labas. Hindi ako sumama kasi hindi ako mahilig kumain sa sa restaurant na kanin. Tapos hindi. Doon na sila kumain, sabi niya sa akin. Ano gusto mo kain? Sabi ko wala. Kasi kumain na ako nilagang itlog at okra. Mas gusto ko pa ganyan. So ayan, at ito si Yon at magpabalot sa akin na ireregalo niya sa kambal. At bukas may bisita daw yan siya. Kaya sabi niya, Mama, prepare for us. Sabi niya, good snacks. Sabi ko, anak, ano bang snacks? At gagawa ako ng siopaw ulit bukas para matikman ng kaibigan mo, nak, no? He will try at least tomorrow the siopaw. I just told him you try Filipino snacks tomorrow. Oh, I just told him you try Filipino snacks. Tapos sabi niya, Mama, you cannot imagine how good sabi niya, siya sa akin, Mama. Hindi pa ako nakamit na tao na napakabait sa akin, sabi niya gano'n. Bibigyan daw siya frame na iregalo niya rin sa kambal. Alright. Ayan na, ayan guys, ang regalo ni Johan kasi kanina pa niya ako kinukulit. Birthday. O diba? Happy birthday. Excited kasi siya. Happy birthday, Johan. His arpit. My birthday soon now. So, you can write whatever you like. Tsaka guys, magtututbrush na rin ako at magpapahinga-hinga na. At ngayon, yun ang nga sabi ni Johan sa akin kasi nakinig siya sa kanyang lola at sa tatay niya nag-uusap. Sabi naman daw ngayon, kinumpronta daw siya ng lahat doon ng siguro mga bilas ko. Silang lahat nag-usap-usap sila at na-convince nila. Ayun, hindi na daw siya nag-iisip ng kung ano-ano kasi akala niya daw mamamatay na daw siya. Happy birthday. Ano ba yan? Tagilid na pinakita ko sa inyo, guys. Happy birthday, Ayus. Well, only Ayus, Arpit, both of them. Different gift. They will share. Arpit have different gift. Yung kambal. Sige. Kasi yung kambal. Alright, Arpit also. Yeah, of course, because they will share, no? Kasi guys, ang kambal, meron silang yung isa, itong regaluhan, si Ayos, may laptop siya. So, gusto niya gaming na keyboard. Pero share din naman sila kasi kambal. Tapos, si Arpit naman mahilig siya sa animation or animated. Kaya bibigyan ni Johan ng who draw that one? Him. Oo, yung drawing ni Arpit. Ipi-frame ni Johan. So, yung kaibigan niya nga bukas magdadala ng frame. Langga, yung return pa langga, Ayun guys, kaya parang sabi ko, bakit kaya ganyan yung iniisip ni Binan na lalaki at sinasabi niya, kasi nakita daw niya na sinulat daw ng doktor na hanggang 30 days na lang daw siya mabubuhay. Nagtataka nga itong bunso kasi nga siya yung nagdala. Hindi naman ganun ang sinulat ng doktor kung ano-ano ang mga sinasabi na nakita niya daw na yung buhay niya daw hanggang ganito na lang daw. Ano kaya nangyari sa binan ko na lalaki? Bait ba ng binan ko na lalaki? Tapos ganyan yung mga iniisip niya. Uwi pa nga sila konting antay na lang, konting buwan na lang. Hindi man pwede na pauwiin yan guys kasi ang kuya at ang bunso, pinapagamot yan siya doon guys. Kung sa Nepal, wala yan sila dito mga insurance guys. At least sa Amerika may mga insurance na may mga Very nice. yeah, because in my previous job, di ba napahanga si Johan dahil guys sa work Which one? in Joseon Mall kasi we have mga customers namin, bibili sila ng mga dining sets, mga crystal na mga baso. So, mga mamahalin, nag-gift wrap kami. Ang social na mga gift wrapper namin kasi mamahalin ang aming mga binibenta, guys. Kaya dyan kami natuto, tinitrain pa kami. Naalala ko noon, yung customer, galit-galit kasi ang dami ko nilagay na tape. Kasi nga namamadali siya, no? Yung ganun. Pero nakakatawa. Is this one for him? Where I will keep. Just keep it there, Yuhan. Tomorrow, pagka your friends ay naglilinis na si Yuhan niya. So, ayun guys, I will pray na lang sa kabinan na lalaki, no, na magkaroon siya na peace of mind. Kasi wala naman siya dapat problemahin, guys. I will keep here. See, here. No. That is SD card. Keep it there. Tapos, ayun na nga guys. At kung doon, walang problema kasi maganda ang medical doon. At
ano yan sila, active yan sila sa pagpapagamot or mga gamot, hindi yan sila pinapabayaan doon. Ganun din sila guys, sa totoo lang, bastante yan busog. At kaya hilig pa naman nila yan magpa-check up kunting ano lang, naramdaman lang, sana all talaga. At yung mga kapatid nito, hindi yan nagpapabaya guys, busog yan sila doon, sa totoo lang. At sila din naman, kaso lang, yung biyanan ko na lalaki, syempre nalulungkot din siya guys, kasi alam nyo naman sa mga edad na ganyan, lalong-lalo ang biyanan ko na lalaki, gusto niya lang magstay doon, konting buwan lang, pero kasi guys, napakalaking tulong ang sa medical doon sa kanya at meron na siyang pera na natatanggap. Kung dito, meron pa siyang natatanggap din, pero yun na nga, konting antay na lang ang sinasabi naman sa kanya kasi uuwi naman na sila, yung ganon. Kasi sayang sa ngayon na umuwi agad. Sinasabihan naman lang siya na ilang buwan na lang, sabay-sabay naman silang uuwi. Pero bakit ngayon, ganyan yung mga napasok sa utak niya? Kaya nagtataka sila kasi nga, may previous ano na si Buwana, may previous ano na si Biana na lalaki na yun nga yung biglang hindi niya na makilala yung mga kasama. Siguro epekto din ng ganun-ganun, baka nag-trigger ba. So ngayon daw okay na yung kanyang pag-iisip kasi kinausap siya. So ayun guys, at yan lang yung i-share ko sa inyo. Nag-story time na ako kasi nga medyo nag-worry kami ngayon sa sitwasyon na ganyan siya magsabi, kung ano-ano. At nagulat kahit yung bunso, nagulat, bakit ganyan ang mga pananalita niya, bakit ano ang mga iniisip niya, nagulat talaga, as in gulat, parang na ano sila, kasi syempre ang mga ang bibig niya, patay-patay, ganun, ayabot, which is si biyanan na lalaki, napaka-strong yan, hindi yan mahina sa, ano, syempre army yan eh. Strong yan siya guys, kaya ayun, pero nalulungkot ako, maisip ko nga na dahil sa mga nangyari sa kanya, para siyang nagiging ano na ba, yung sa pag-iisip niya parang nag-iiba. Kaya sana hopefully maging okay ang biyanan ko na lalaki guys, and makauwi sila and maayos siya. Tingnan na lang natin kasi bakasyon lang sila dito, hindi man pwede siyang magstay dito, pero tingnan natin guys, tingnan natin, kasi kung ayaw niya, hindi na yan siya mapipilit, tingnan na lang natin. Pero for sure ang kuya ay talaga ngayon, kung ganyan yung mga ano sa bibig niya, ano talaga yan siya, kumbaga hindi papayag ang kuya ulit na hindi yan siya talaga i-general check up o ano, bakit ganyan ang mga sinasabi niya ba, may something. So ayun guys, mag-good night ako sa inyo dahil 9 o'clock na, yung anak ko naglalaro dahil holiday sila, mahaba ang holiday nila ni Palangga ko. Yohan, your holiday how many days? 3. Why? What is the occasion? Last Sunday, Buddha birthday. Last Sunday, kasi dito sa Nepal guys, every last ng Sunday of the month, talagang holiday po sila dito. At saka, next day, birthday ni Buddha. And the next day, so sa Yeah, third, day after tomorrow, I happy birthday. so holiday also? Yeah, What is the occasion? last Sunday. Sunday. It's Friday. Today is Saturday. Huh? Today is Friday. Yes, today. Advance Saturday, Sunday, Buddha, and Mother's Day. Mother's Day, that's why. Ay, Mother's Day na pala, guys. Mother's Day. Sa English calendar, Monday, what is the date? 11? Tama ba ako, guys? Na mali na naman ako. Mali na naman ako. Ano ba itong kalendaryo ko? May 10. Saturday, Sunday. Maybe Mother's Day on Sunday and the Monday, birthday of Buddha. O yun nga kasi pula sa kalendaryo nila. So ayun, mahaba-haba at pwede pa tayong magising na naman ng late. At saka, ayun guys. So mag-good night na ako sa inyo. Please include nyo na lang si Buwa sa mga prayers po ninyo na magkaroon siya ng peace of mind and makalma siya guys. And ilang buwan lang naman na at magdadasay na and uuwi po sila. And hopefully, hindi na siya mag-isip na kung ano-ano pa dahil lahat nag-worry. At saka naniniwala din naman kami na napaka-strong niya talaga na tao. And mahal namin siya dahil napakabait.
So, ayun guys, mag-good night na ako sa inyo. Maraming salamat po. And maraming salamat din sa mga nagmamahal sa aming pamilya, especially kay Ama at kay Buwa. At sa mga hindi po nag-skip ng ads, gusto ko pong pasalamat sa inyo muli. Hindi po ako magsawa na magpasalamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, i-click nyo lang po ulit itong channel ko para ma-update po kayo pag may bago po tayong uploads. And especially po, salamat sa lagi nyo pagbibigay ng likes and comment sa mga vlogs ko. Salamat po. God bless you all and I love you. Good night guys. Thank you.